Hello mga kanayon, welcome to my channel and please share and please subscribe to my channel. Update tayo mga kanayon, kung naalala nyo sa previous natin na mga videos, yung pagtanim natin ng mais. Yung dinaanan natin na na init, ulan at saka pagod sa pagtatanim ng ating mais. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano na yung development. Yan ang mga kanayon, yung tinanim natin na mais. Yung iba malaki na. Yung good news, ibang mais natin ay nabuhay. Tingnan nyo mga kanayon sa likod ko. Ang ganda ng tubo ng iba. Yan mga kanayon, no. Kung may good news, may bad news tayo mga kanayon, kasi yung iba kong itinanim na mga mais nabuhay nga, bansot kasi nababad sa ulan, at saka ilang linggo na rin ngayon na umuulan, mga 3 linggo na siguro pagtanim natin ng mais, mga 3 o 4 na araw, umulan na hanggang ngayon. Kasi ako sure kung iwan ko kung mabubuhay pa to o lalaki pa. Tingnan nyo mga kanayon, no? Yung sa dito sa sa gitna ng palayan, kasi umuulan, babad sa tubig, kaya iba namamatay. At kung tuloy-tuloy yung init, siguro mabubuhay pa to, pero parang masama pa rin yung panahon, kaya minsan sasayang din yung yung ating pagod. Kailangan sa may mais sana na kapag nagtanim tayo, yung hindi na tag-ulan, yung papunta na sa tag-init. Kaso nung pagtanim natin, kasi papunta na rin tayo sa tag-init, kasi ngayon ng January, nagtanim ako noon ng ating mais is December. Papunta na yun sa di ba? Papunta na sa tag-init sa Mayo. Kaso ngayon nga parang La Nina, kaya ito yung kinalabasan ng ating tinanim na mais. Yung iba na babad sa tubig, kaya parang hindi na lumaki. Pero ganyan talaga mga kanayon sa pagsasaka, minsan sinuswerte, minsan inaalat, laban lang, tanim na ng tanim, kasi minsan kapag walang itinanim, walang aanihin. Yan yung kasabihan ng ating mga matatanda. At saka kung isipin mga kanayon, talo na tayo dito, kasi tingnan nyo, iba maliliit, bansot, at saka iba maganda din yung tubo. Kaso anhin natin, di naman natin hawak yung panahon, kaya tayo na mag-adjust sa panahon. Kaya kung mag-failure man ngayon, baka siguro sa susunod din nang maganda din yung maanay natin. Ganyan talaga yung buhay sa probinsya, sa buhay ng magsasaka. Yung share ko lang mga kanayon, kung nautang ko to yung natin, yung binhi natin, at saka yung pambili ng ating mais, ngayon failure, wala naman tayong maanay, wala tayong pambayad sa inutang natin, mabaon lang tayo sa utang. Kaya yung sinishare ko sa inyo mga kanayon, kailangan kung nagsasaka tayo o may ginagawa tayo, kailangan dami tayong source, para kung mag-failure man yung isa, may aasahan ka pa na isa. Kasi kapag iasa lang natin sa isa, wala mga kanayon. Kapag mag-failure tayo doon, wala na tayong mga asahan, kaya baon lang tayo doon sa utang. Kaya yung tips ko mga kanayon na ganito yung pamumuhay natin dito sa sa pagsasaka, kailangan dami tayong source, kailangan may mais, kailangan may palayan, may tubo, may baboy, at saka manok. Sabihin natin na maliit-liit lang naman yung kita doon, pero at least kung makita mga kanayon, importante may income, at saka may inaasahan tayo na kahit mag-failure yung isa, may isa pa na may asahan natin na kung nakautang tayo, may pambayad tayo. Yun yung tips ko mga kanayon sa inyo. Kung papakita ko sa inyo yung nababad sa tubig, tingnan nyo ang liliit. Pero itry natin ito mga kanayon, bigyan pa natin ito ng pataba, baka sakali na mabuhay pa. Pero kung tuloy-tuloy pa yung ulan nito mga kanayon, talagang
masisira na to at saka mamamatay na to. Ang laki ng diferensya sa itinanim natin yung sa magandang tubo kaysa sa nabansot na tubo sa nababad na tubig. Yung nasa palayan, sa may patag itinanim natin, yung halos na mais natin is namatay. Pero tingnan nyo mga kanayon dito, yung sa pilapil, kasi hindi sila nababad sa tubig. Halos lahat naman buhay, maganda pa nga yung tubo niya. Kasi akala natin na papunta na sa tag-init. Kaso tinira ng ulan, itinanim natin is namatay. Yan mga kanayon, no? Sa may pilapil, yung hindi nababad sa tubig. Ang ganda ng tubo niya. Oh. Nakita nyo na yung resulta na itinanim nating mais. At saka siguro yung nabuhay is only 50% lang. Na iinit na kasi baka sakali na mabuhay pa yung yung nasa patag ng palayan, yung maliliit na ipinakita ko sa inyo, na mabuhay pa yon kung mabigyan na natin ng pataba. Ganyan talaga yung pamumuhay namin dito sa probinsya, saka buhay na magsasaka, minsan kumikita, minsan hindi. At saka kailangan na talaga mga kanayon isipag at tiyaga, at saka samahan mo na rin mga kanayon ng pagdarasal na sana sang ayunan ka ng panahon para maganda yung tubo ng yung mga pananim at saka kikita ka din. Ganyan talaga sa pagtatanim, minsan failure. Importante, ginawa natin yung best natin at saka importante, may itinanim tayo para may aanihin. Ayan mga kanayon, na update ko na kayo sa ating itinanim na mais, and thank you for watching.